Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ng SMNI News. At dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Question kay Mayor? Yes po. Another issue po, Mayor. Nitong Lunes po, iniyag po ng Department of Justice na magbibigay po ito ng 2 milyong pisong pabuya para sa kung sino po makakahuli kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. At 1 milyong pabuya naman. Wanted na nga talaga si Bantag mga kaibigan. 2 million guys ang presyo. Para 2 million ang reward kung sino man ang makapagturo kay Bantag. sa makapaghuli po kay Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zalweta na iniuugnay po sa kaso ng pagkakapaslang sa broadcaster po na si At 1 milyon kay Solweta mga kaibigan. Percy Lapid o si Percival Mabasa. Kayo po, Mayor, kasi kayo po ang kilala niyo po personally po si Bantag, no? At appointing niyo po under your administration. Dapat na po bang sumuko sina Bantag po at Zalweta? Ayaw pa niya eh. Ayaw. Tinanong ko siya kung magsuko na ba tayo. Sabi niya, ayaw ko muna. Wala akong magawa kung ayaw niya. Ayaw niya eh. Sa totoo lang. Sabi niya, Mayor, mag-surrender ba ako? Sabi ko, ikaw. Ayaw ko. Sabi ko, wala tayong magawa kung ayaw mo. Walang alang naman po pipilitin kung puntahan kita. Hindi ko kasi alam kung nasaan siya. Tumatawag lang siya. Ang magpuha yung number, hindi naman yung lugar eh. 0900 o whatever. Tawag siya na dapat. Biro lang yun. Ganyan lang magsalta si dating Pangulong Duterte guys, pero ang lawak ng pag-iisip niyan, grabe. Ang talino ng taong to. Isa to sa hinahangaan ko na naging Pangulo ng Pilipinas guys, sa totoo lang. Niwala pala kayo. I think that marunong ito si Bantag eh. He's I think just is weighing his chances of getting a fair deal. Once he finds out that he can be guaranteed to a talagang ironclad of preliminary investigation or investigation and a good chance sa bagay naman sa mga kay Bantag pati sa ibang all accused people of the Philippines were accused of Rodrigo Duterte. The chances of a fiscal, ang abogado ng people of the Philippines sa court is the prosecutor. Yung defense niya, yung abogado niya. But you know, the chances of getting a conviction dito sa Pilipinas, would you believe it? We'll place it sometimes, depende sa ano. But the current is, it's always 70-30 proposition. 70% gets the acquittal, 30 lang ang makonvict. Hindi lahat namin na pinoprosecute na convict. Marami ang nakakalusot. Lalo na yung mga estapa, yung mga ganon-ganon. Wala. Depende lang sa agreement yan. Depende lang rin kung sino ang nakarinig sa usapan ninyo. Whether or not there was deception or you were deceived into entering into a transaction which is not which is punishable by law. Yung mga ganun. Isa conviction naman sa homicide, if it's circumstantial, mahirap talaga. It's very hard to get a conviction based on circumstantial evidence. Kaya hindi ako even if by heart alam ko at sinabi ng pulisya yan,
Kung sa drugs, ganun rin. Sabihin lang ng diesel excuse, itong favorite whipping boy nila, yung police. Sabihin na, alam mo, pag wala talagang kalaban-laban ang gobyerno. Kaya itong lasing. Ganon. Barilin ko kayong lahat dyan. Magdating ang pulis, hawakan ka. Unruly behavior, or scandalous behavior, or getting drunk in public. So, hawakan ng pulis. Kung lasing, wala makakawag dyan. So, nasa sugatan yan. Di minsan, masuntok ka ng pulis in addition sa mga scratches niya. Kaya makipagdumugan yung lasing niya. Pag nabukasan, pag nito, doon na yung asawa, punta na doon sa estasyon, may bukol dito, kunti, may maraming sabihin na binugbog ng pulis. Usually, ang pulis, sa totoo lang, kung maaari lang, ayaw humawak yan. Ayaw humawak ng parte ng katawan mo. Kasi, isang ganun mo lang, tapos magkakaroon ka ng scratch dito. That is, for purposes of filing a case in court, pakita lang na ito yung sa akin. Kaya, ganun ang sitwasyon. It's always in favor of the accused. The presumption of innocence until proven otherwise is a very strong principle dito sa bayan natin. Pati sa Amerika. Kunting pagkakamali lang, sipyat, acquittal yan. Masasabi na niya may kunting pagkakamali lang dyan sa procedure. Even in the matter of arrest. It was always resolved in favor of the accused rather than in favor of the government. Because it's a principle of law natin that it is better to acquit a guilty man rather than acquit an innocent person. Mas mabuti yung it's better to acquit a guilty man rather than it's better to exonerate rather a guilty man. Bahala na. Okay na yan. Rather than convict wrongly a person. Bahala na ang kamali. Okay na lang. Basta hindi masakripisyo yung inosente tapos tanda na lang ako. Hindi ito sa antok. Sa utak ko siguro, Pastor. So, yan ang... Salamat po. Answer. Ana, wala na? Yes. Na. Last na lang po, if pwede pa po, Mayor, Pastor. Ano ba kanina? Last na yun. Po sa... Oo nga, sabi mo last to yun eh. Regarding po sana sa EDCA po, kasi next year na po, mag-end na po yung agreement with the Enhanced Defense Cooperation Agreement. And kayo po, sa tingin niyo po, Mayor, should we continue EDCA or tapusin na ito? At kung i-continue natin ito, may mahihita ba talaga ang Pilipinas, ang mga Pilipino sa agreement po na ito? Alam mo, ma'am, yung EDCA agreement, yung Visiting Forces Agreement is governed by executive lang. Walang hindi kasali ang Congress dyan eh. So, it would greatly depend upon the good discernment ng presidente, whoever is the one sitting there. In all probability, it's Marcos, President Marcos. So, kanya talaga yan. Whether to continue to allow the Visiting Forces Agreement to stay or do away with it altogether. So I do not have a good reading of the mind of the President. So hindi ko talaga masabi.
Kung sa akin, panahon ka because vocal ako eh. Ito naman si President Marcos, soft-spoken. He does not really masyadong cultured ang pananalita. Hindi kaya sa akin, nagbumura. Wag yan. Amerikano na yan, mga tunto yan. Malaman mo na kaagad na talagang wala na yung EDCA, wala na pag-asa. So, kung ako, ayaw ko. Ako lang. Pero ang problema, ex-president na lang ako. Hindi na ako presidente. Pero ang ganda siguro guys, kung babalik sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas lalo talaga siguro matakot yung mga gumagawa ng katiwalian, lalo sa usaping drugs, di ba? Magkakaroon ng malaking takot yung mga gumagawa ng mga sindikato. Mabuti That's why, na Mayor, sa iyong time, wala talagang lumapit sa iyo. wala. Wala sila Lorenzana. Hindi sila bulong wala. Kasi alam nila ayaw ko. Not because sabi ko I do not like. I want to see America in full battle gear. Gusto ko yung Amerika manalo, aeroplano. Pero sa sine lang yan. Sa totoo, madadamay ka ba dyan? Sa sine, manalo yung Amerika. American production. Si Amerikano yung aktor, yung actress, Amerikana. Yung mga tauhan nila, puro Amerikano, puro matitigas. Panalo talaga. Walang natutumba. Patay na lahat yung Hapon noon. Nakatindig pa rin sila. Sa sine. Pero I would say that it is contingent to what's in the mind of the president. With due respect to him, I will not venture to give you a projection of what he will do. Kasi naging presidente rin ako. Respeto. Yun ang masabi ko. Sa kanya lahat yan. Yung basis agreement, it does not pass Congress at all. It is an executive function only. But in more extensive and use, maybe involving permanent rights, maybe it has to pass the Congress of the Republic of the Philippines. O itong visiting lang eh. Akala mo man nagbibisita lang talaga, kunwari, it's a question of semantics. Visiting, kailan ka pa umalis dito, buang? Bulahin mo. Okay, thank you, Hana. Ikaw yung tumatawa sa Amerikano, hindi ako. Thank you, Mayor. Pag hindi ka binigyan ng visa ng Amerika, sabihin mo, napatawa lang man ako. Sa inyo man talaga ako. At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.